Hi guys, so I'll be answering question po ha. So magtatagalog po tayo kasi ina-upload ko din po yun siya sa YouTube channel ko, which is Chris Loloy Vlog. Paki-follow din po doon. And majority sa mga followers ko sa aking YouTube channel are people from Metro Manila. So it means to say Tagalog po sila. So ngayon po sasagutin ko ang inyong katanungan kung pwede or allowed po ba tayo mag-open ng parcel ng customers. At the same time, yung parang authorized po ba tayo buksan natin yung mga parcel? Yun po yung ating tatalakayin ngayon. So by our terms and condition, no, sa ating policy, take note of this ha. We are not allowed to open. No? We are not allowed to open kung tayo lang mismo. So if you feel suspicious sa item or parcel na dinideliver nyo, is much better to decline during sa pag-accept ng booking, or pwede tayong mag-suggest instead na nandun pa si client. So halimbawa is COD, so may pera na involved. At the same time, suspicious para sa'yo, parang nagdududa ka. So, ang pwede mong gawin doon, pag may pera na involved, of course, maninigurado tayo. Walang masama doon na maninigurado tayo. Walang masama pag i-secure natin na safety tayo. Walang masama na i-validate natin yung mga transaction, because that is the command or the instruction namin or sa company. Tama po ba? Comment yes sa comment section if agree po kayo doon. Uulitin ko, pwede po tayong mag-request, mag-suggest sa seller or sa mismong pick-up location kung feel mo suspicious kasi COD siya. So, pwede mong i-validate kung ano yung inside the box. No? Halimbawa, ganito na siya guys. Hindi po siya company sealed kasi bukas na po siya. So, pwede po tayong mag-request na pwede ko ba tingnan yung item? So, pwede siya tingnan, yung ganon, kasi open na siya. Pero kung sealed po talaga siya, company sealed, is pwede na pong hindi natin tingnan kung ano yung laman ng box, pero kailangan po tayo mag-picture kung sino yung tatanggap ng pera kasi money involved, may pera na involved. At the same time, kung meet up lang po, hindi mismong bahay, hindi mismong store, hindi mismong establishment, so magre-request po tayo ng valid ID, government ID, okay? So, yun po. So, guys, kung wala namang COD transaction, so, walang problema yon kasi walang pera na involved. Pero, suspicious para sa'yo. Authorize mo bang buksan yon without the consent of the client? Of course, the answer is no. Please take note of this. Kung sa feeling mo, may illegal na laman yung parcel mo, hindi ka allowed mag-open sa sarili mo lang. Ang advice na binigay sa amin during my seminar sa mga police stations, sa mga police officers, and sa mga cyber crime officers, yung sabi nila sa amin is, we are not allowed to open, of course. Kahit anong ahensya yan, kahit anong company yan, we are not allowed to open without the consent sa may-ari. Sir, ano po bang dapat gawin namin? Kasi feeling ko is, ano to, illegal na ganito ganyan. All you need to do is to visit. Puntahan po natin yung pinaka-nearest na police station, authorities, so they can have it open for you para hindi po tayo magawa ng issue. So, doon po natin i-surrender kasi bibidyohan po yan ng police. That is the knowledge given or inputted, gihatag, binigay ng mga taga-cybercrime personnels at saka taga-police officers during my seminars na nag-attend ako ng mga ganon, mga modoses. Okay? Tandaan po natin, uulitin ko, pwede po tayong mag-request na tingnan mo yung item kung nandyan pa si client yung nagpapadeliver for legitimacy check. Pero pag hindi mo na-check and suspicious para sa'yo, you are not allowed to open it. But if you really wanted to know what is inside the box or what is in it, so you need to visit
sa pinaka-nearest na police station. So going further, sa issue ngayon, kasi may mga nagsisend sa akin ng video, no? I understand na may video po na nag-viral when I was sa bahay namin, umuwi ako sa province namin rather, kasi nung pagkamatay ng papa ko, and I was not able to see the video, guys, because when I go back here in Cebu, the video is already deleted and I received multiple texts, multiple messages, and even phone calls that I did not answer. So, this viral person is Ka-Good Works. So, kani si Ka-Good Works, mo viral pag hindi o mo viral pag ayo, no? Kasi ang problema kasi natin, guys, is parang judgmental, may pagka-judgmental tayo. I know Ka-Good Works personally, yes, but I don't want to tolerate him just in case nagkakamali siya. Here in the office also, my office mate is my sister. But alam ng mga tauhan ko dito, no, pag nagkamali yung sister ko, tinatama ko siya, regardless if kapatid ko siya. Ganon akong klaseng tao. I really wanted to correct those kung sino yung nagkamali, no? That is my baruganan, sa Bisaya pa. That is my stand, yun, no? So ngayon, nung nakaraang issue niya is parang nawala na yon because they got like nagsisettle na sila nung ka-issue niya. Pero sa akin is pareho silang may kasalanan. Parang ang una man good, nung pinakauna nung nagsaway, nag-discriminate is yung tao. Yung parang kaaway niya yon. Tapos parang kung sa akin is sir, magtanong kayo sa akin kung sino talagang may kasalanan, pareho silang may kasalanan. Kasi hindi po tayo ino-authorize na mag-bully sa ating kapwa-tao. Yung unang-una is binully si Ka-Good Works nitong babae, which is itong babae is my anak. So kumbaga kung i-rate natin, binully si Ka-Good Works ng babae ng parang 50%. Kasi yung tao may emosyon, nasasaktan, and nagre-response. Binuli si Ka-Good Works ng 50%, nag-response naman si Ka-Good Works ng napakasakit 100%. So bali, dinoble lang ni Ka-Good Works yung sama niya, yung galit niya. Tama ba yun? I could not say yes. Hindi po ako nagsisiyin ng yes. Pero ang tao nagkakasala dahil sa isang tao. Bakit? Kung hindi nag-comment yung isang babae nung ganong comment kay Ka-Good Works, do you think magawa yun ni Ka-Good Works? Of course, hindi. Uulitin ko, nagkakasala yung isang tao dahil sa isang tao. Agree po ba kayo nun? Pero sir, tama po bang ginawa ni Ka-Good Works? Hindi ko sasabihin yes, mali din po siya. Kasi dapat sinaway siya or binuli siya ng babae, dapat ningbalo siya ng kahit gaano kasakit, pero dapat doon sa babae. Hindi yon sa anak ng babae. Kaso nga po, ang tao is may emosyon. May nararamdaman. Sa sobrang sakit niya, hindi niya naisip yung ginagawa niya na hindi na pala talaga tama. Pero kung balikan natin, nagawa yun niya dahil sa ginawa din ng babae. So in the very beginning, nakakasala yung tao dahil sa tao din. So yun po. And solved na yun. So parang binigay lang ako ng overview. And ngayon, may viral na naman si Ka-Good Works na issue. So tingin ko is parang may mga taong galit sa kanya or may mga taong di ko ma-defend yung ano ko. That was last night na palaging may nag-message sa akin. And today at exactly time check right now is anong oras ngayon? So alas 3. So ngayon lang mga bandang alas 2, may nagme-message sa akin, hindi pa minention kung sino yung tinumpok niya. And I am wondering bakit may iba na naman na nag-sending message, the same concern. So sabi ko parang kapatid to sila or kaibigan ng biktima. And I've noticed they are also riders who do have concern with Ka-Good Works. And hindi ko pa talaga nakita yung video, guys. And of course, doon na tinecheck ko yung mga messages because guys, dito po sa office namin is I oriented my team na if possible, we can address those online concerns within 24 to 72 hours. So that's my advocacy. So kaya nga, I keep on checking, especially sa mga official pages. And some of the rider also keep on complaining sa official pages. And one rider is nag-attach po siya ng link ng video. When I tried to click the link, it was the link that was being posted with Ka-Good Works. So that is why it was happened na nakikita ko siya just today lang around 2 p.m.
So since may nagko-comment din po sa post ko sa Facebook, so binalikan ko and nakikita ko po yung video. Now the video is very clear. You can also visit the Facebook page of ano ba yung Facebook niya? One moment. Ka Good Works. So good and works, so one word, Ka Good Works. You can try to visit sa Facebook account niya, and it seems nagka-problema sila and parang nag-lock na siya ng account kasi we're not friend on Facebook. So I tried to revisit the account, is naka-lock account po siya, no? So when I tried to look at or to view the video, the content was ganito yung content, guys, ha. My customer na nagpapa-deliver, walang pera na involved. Nagpapa-deliver ng something a box, no? Something a box, and the declared note doon sa mismong booking ni customer na dinideliver nitong si Ka Good Works is parang part ng computer. Ano ngayon, nakalimutan ko. Parang ilagay lang natin parang ano yun? Nakalimutan ko, guys, kasi hindi ko nabigyan masyado ng parang memory card something, yung ganon. Parang memory card, yung dineclare ng customer. And nung dumating na siya doon sa destination, is matagal lumabas yung item. Kaya nga, nagtanong, sorry guys, excuse me. Matagal lumabas yung receiver. So, binidyuhan niya, guys, and hindi naman niya binuksan kasi nakikita natin yung tape is sealed talaga. Naka-tape yung parang box. Na parang laman is parang something the same with motherboard. Motherboard. Yun, motherboard. So ngayon, halimbawa ganito, hindi siya, dito yung naka-sealed niya, guys, sa gitna. Matras ko, ha. Dito yung naka-sealed. Tapos parang may open dito. So pag check niya, libo-libong pera yung nasa loob ng box. Okay? Intindihin nyo ito, ha. Yung declared niya, guys, is only motherboard. No? Motherboard. Pero nung dumating doon sa Lapu-Lapu, guys, hindi naman niya binuksan, parang sinilip lang. Sa kaya nga nagtanong ako sa previous post ko kanina, ano po ang kaibahan ng binuksan sa sinilip? Pag binuksan, guys, halimbawa naka-sealed ito, binuksan niya, inopen niya talaga. So that is my understanding. Pero pag sinilip, guys, is halimbawa ito transparent. So kahit naka-plastic siya, alam natin kung ano yung nasa loob kasi nga transparent siya and hindi ko naman siya binuksan. No? Makikita natin na kung tanungin kita anong nasa laman nito is tissue. 'Di ba? Unlike kung naka-box talaga siya, guys, tapos dito sa gilid is lumabas, motherboard yung nakalagay, pero nakita niya is limpak-limpak na thousands of money, no? Tanungin kita ngayon, I am not showing the support of Ka Good Works, but I am also emphasizing what is the policy under the company itself. I am not speaking right now nga nangini-voice out ko sa information because I supported Ka Good Works. Ka Good Works, yes, I know him personally. I will not deny that one. I know him personally. But if ever mahitabo na si Ka Good Works is nakakasala, I don't want to consider tolerating him, considering that I am bringing the company image and I don't want the company na madamage nang dahil sa kanya. But bakit ko naman siya ilaglag kung talagang tama naman yung ginawa niya? I will stand corrected that the video that being uploaded of Ka Good Works last night ba yun, there is no problem at all. Instead, I am happy na he is doing it for an awareness. Bakit, guys? Ganito, ha? It was happened here in Cebu na may nag-complain, no? May nag-complain kasi nagbubuk po sila sa GNT. Ang pinapabook po nila sa GNT, guys, is gold, no? Gold po siya. Naghahalaga, pila ito, Bim? 25,000? 30 plus. O guys, ha, may ano po sila, gold na pinapadeliver via Maxim. Pero sa Maxim, hinatid po niya doon sa GNT. Guys, I hope makinig kayo. This is very important. This is a knowledge imparted to you for free, no, libre. So, tingnan niyo, ha, may nagbook po sa Maxim, that is an item pinapadala doon sa GNT. The cost of the item talaga, guys, is gold po siya. Asa to ba yun? Papuntang Bacolod, Negros?
Bacolod, Negros. It was Negros, bound to Negros, guys. Ang halaga ng gold na yon is 30,000. Pero sinabihan nila si driver, "Sir, ang isabi mo lang doon sa GNT, the worth, ang kantidad, ang presyo ng ring na ring ba yun or necklace is only 11,000." Okay? It was happen, guys. It was happen na yung buyer ng mismong gold is scammer. Pag declare doon na pinadala na, nagpapa-as if yung buyer, kinontak niya sa GNT na i-withdraw niya yung pinapadalang item. Nagpapa-as if siya na siya yung seller. Ngayon, na-scam itong si seller ng buyer. So ngayon, nag-file ng complaint itong seller, yung binubook niya sa Maxim, and of course, nag-full support ako kasi nga kailangan nila ng tulong sa mismong driver kung sino yung nag-pick up sa area nila papuntang GNT. Ngayon, ang halaga is 30,000. The real price of that gold is 30,000. Pero yung declared value is only 11,000. It was happen na kiniklaim ng scammer, supposedly receiver, na dapat pag-deliver, bayaran niya doon, sa kanya bayaran, pero ang nangyari is kiniklaim ng receiver na nagpa-as if siya, na siya yung seller. Wini-withdraw niya. And noon, nag-complain yung seller and nakabayad, nag-refund si GNT. Now, the total price of that gold is 30,000. The declared value is only 11,000. My question is, how much yung i-refund ni GNT sa mismong seller? I'll give you time to comment down below in just 30 seconds or 10 seconds. Uulitin ko, 30,000 yung real price ng gold na pinadala and only 11,000 yung dineclared value. Now, the gold was disappeared kay nakuha sa scammer. Ang tanong ko sa inyo, how much ang i-refund ni GNT? Is it the 30,000, the real price, or the declared amount value? So if you are answering right now, the correct answer dyan, as what we are escalating, 11,000 lang po yung ni-refund ni GNT sa mismong seller. Kasi failure ni GNT kasi hindi siya nanghingi ng ID sa mismong seller because the seller is legit, the buyer is the scammer. So ngayon ang ni-refund is because the declared value is only 11,000. So binayaran sila ng 11,000. Did you see the difference? Now, bakit binigay ko po yan na example? Because that example, I want to connect the situation na in-upload nitong si Kagoodworks. Again, I really appreciate Kagoodworks for doing such because none of the riders is uploading it and kahit ako hindi ko pa po nabigay ng awareness. But based on our knowledge base, we are not allowed to transport money. Uulitin ko, based on our knowledge base, guys, we are not allowed nga mo transport tag money to send money. We are not allowed that. Because nandyan po si Palawan, nandyan po si RD Pawn Shop, nandyan po si Imluwilier. They have an specific permit in handling the parcel nga kwarta ang dala. No? Maxim is not authorized. We are not authorized to cater money. So ngayon, tama po si Kagoodworks. Ang sabi ni Kagoodworks, ma'am, swerte ka kasi po ako yung driver mo. Parang ganun yung thought. Hindi man ganun yung pagkasabi, pero ang thought po niya is swerte si ma'am kasi siya yung rider. Kasi ang dinideclare doon sa mismong note sa pag-deliver is motherboard. What if nakita ni driver, yung ibang driver na nakita nila na limpak-limpak na salapi na thousands of money na nandun sa box. And tapos kukunin yun ni driver. Tapos palitan niya ng motherboard, maghanap si driver ng motherboard. Tapos mag-claim ngayon si customer. Anong habol ni customer? Please think about it. Of course, kahit kami sa Maxim, hindi namin i-honor na may pera doon. Kung ano yung nakalagay sa note, that is the yung maano talaga, ma-declare. So that is why ang gawin po natin, guys, is we need to be vigilant, we need to be honest. Dapat correct tagging po tayo.
Pag nilagay nating 2 pieces, dapat 2 pieces yon. Pag nilagay nating shampoo, hindi pwedeng sabon ang laman. Kasi pwede yung palitan. Hindi natin alam yung utak ng mga drivers. We have different drivers. Kahit tayo, ako, ikaw, tayong lahat, we have different personalities and we have different attitudes. Diba? Yun guys. Ang sa atin lang po talaga is napaka-judgmental natin. Maliit na bagay pinapalaki. And we are creating parang gawin nating mali. But guys, yun po. Actually, I already corrected ka Good Works regarding sa anong nangyari before. Ang sabi ko sa kanya, alam niya kung ano yung sinabi ko sa kanya, but of course, I educate him. Kasi hindi ko pwedeng ipagtanggol siya kung alam kong mali niya. Uulitin ko po, wala po akong dapat ipagtanggol kung alam kong mali siya. Pero sa video na ito guys, hindi po nang dahil kilala ko siya, nang hindi po dahil ka-group niya is parang doon ako malapit sa kanila. Hindi po nang ganon. Kasi nag-release po ako ng video ngayon kasi nakikita ko na wala pong mali siya sa ginawa niya. So again, uulitin ko, lahi iba yung binuksan at lahi iba din yung sinilip. So I hope naintindihan nyo guys. And sa mga customers ngayon, alam nyo na dapat talagang mag-correct tagging tayo. No? Dapat mag-correct tagging tayo. If you want more example, I can upload another video na yung nagpapadeliver ng ano daw, parang ano yung pinapadeliver niya, tapos meron daw yung laman ng 20,000, yun pala scammer siya. If you want me to do that, to do a content about it, please comment down below and i-upload ko po siya sa Facebook. Thank you and magandang hapon po sa ating lahat. I hope na nakuha nyo po ito ng lection guys. So, bakit kailangan pa nating magkagulo? Ang importante sa atin is parang dapat friendly ta. Ang approach is maganda. And of course, pag may mga ina-upload, pag mag-correct tayo, there's no problem at all. Because ako guys ha, if gusto nyo akong i-correct, ako is ma-enjoy ko, ma-happy ko ana, if there are some people who will correct me. Because we're not perfect, di ba? So, hindi natin alam yung mga ginagawa natin minsan, and ako ma-appreciate ko talaga yung mga tao, especially with my pronunciation before when I'm still working in a BPO industry. So may mga pronunciation talaga akong na hindi ko ma-pronounce ng maayos. Kaya kana laging Bisaya, matigas yung mga bibig natin, di ba? So yun po. And I really appreciate those friends of mine. And as of now, gi-idolize ko nila kung yun saan ako pagpaningkamot ako ang end, ako ang kagalingon, kung yun saan ako pag-lift up. And they are proud of me and I am so much proud of them because they are helping me to grow for who am I. So yun lang po talaga guys. Kailangan natin na dapat maganda yung approach natin. Ang problema kasi natin ngayon is the way na magko-comment tayo is pag-iinsulto, pangbabastos, tapos pag gibalsan ta is parang tayo pa yung galit. So yun po. Na-experience ko din po yan because I am do vlogging before pa. And ngayon is parang na-immune na ako and to ka Good Works right now, sir, I don't have any problem with you. I don't have any problem. And yes, nagkamali ka and sa part na doon is kinorek kita and I hope kung ano yung sinabi ko sa inyo is intindihin nyo yun and you need to apply it in your end. Based on my experience, nagsishare din po ako kung paano ako binastos ng ibang mga drivers, ibang mga clients, ibang mga tao, but still stay humble. And kahit gaano man tayo i-judge ng ibang tao, kung alam natin yung mga ginagawa natin, and there's no problem at all. No? So yun lang po. So I hope hindi tayo harsh sa mga comment kasi pag mabaliktad tayo, sobrang sakit, di ba? Yun lang po guys. So maraming salamat. If you really have problem and problem talaga related sa video ito, please you can comment or you can send me direct message and I'm very more than happy to connect with you guys. So correct me if I'm wrong. I will not stand that I am perfect because in the very beginning there's no perfect yun sa kalibutan. But if there are some parts or lines na you think that I am not correct or I am mistaken na mistake ako, nakamali ako doon, so I am willing to be corrected. So please don't forget to connect with me. I am more than happy to connect with you guys. Thank you. God bless atong tanan. Magtanabangay ta, magkausa ta, og di ta mag-away-away nganuman. Pariha ratang driver. At the end of the day, magkinaunsa ta sa dalan. Wala lain mo tabang ninyo, kamurag hapon kay kamo mo na sa dalan. So maayong hapon kanatong tanan.